Nakakabwisit po mga kababayan na makita na ganito katindi ang korupsyon, tapos tayo tuloy-tuloy ang pagbabayad natin ng sobrang taas na tax sa bayan natin. Bawat bili natin may tax. Iba pa yung income tax. Iba pa yung bawas ng kumpanyang ating pinagtatrabauhan. Lahat, di ba? So, yun lang naman po sa akin. Kaya nga, mga kababayan, nagkakamali sila. Panoorin na natin itong probable cause o political cause na kanilang naimbento. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakitaan ng House Justice Committee ng probable cause para litisin ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous o walang tumutol sa mosyon ng pagbotohan ng mga miyembro ng komite. Pinag-isa na rin ng komite ang dalawang impeachment complaint at ipinag-utos ng committee chairman ang paghahanda ng committee report. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Mel, Vicky, Emil, walang tumutol sa mahigit 50 miyembro ng House Justice Committee ng pagbotohan na kung may sapat pang ebidensya para sa isang full-blown na impeachment hearing ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. 2026. Matapos ang dalawang buwang pagdinig at Nagko-contest itong dalawang to, tsaka si Dilime. Sa pagbanggit ng letrang T. 1926, mga ganun-ganun. Para magmukha sosyal ang datingan. Nagko-kontrahan sila. Gano'n sila, nagbibidabidahan sila. tatlong clarificatory hearings. Pinagbotohan na kanina kung may probable cause sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tinatalakay ng House Justice Committee. Ang sabi ng dalawang endorser ng Sabaya at Cabrera impeachment complaints, higit pa sa probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang mga reklamo laban sa vice. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained Pattern. The alarming pattern. To the gravity of threats. wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order. Constitutional Ito po ay order. klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Yung ganyan-ganyan niya para magmukha siyang matalino eh. Ganyan minsan yung mga abogado eh. Para kunwari matalino sila. Kaya nila, yung aartihan nila yung mga English nila. Walang duda, higit pa sa probable cause ang ating nakita sa Dapat noon pa. Utang yung tagal niya. Hindi yung totoo. Dapat noon pa. Bago pa kayo nagsimula, dapat sinabi niyo na may probable cause. Bakit? Napagalitan kayo ng Supreme Court na Pero kasi yung utak ninyo, anti-Duterte na. Simula pa lang. So, tigil-tigilan nyo na yung pagpapanggap na nagbigay kayo ng pagkakataon kay VP Sara Duterte. Pagpapanggap lang Madam yan. Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may Uy, magpahinga ka na, sir. Hirap na hirap ka na magbasa. Hindi, totoo lang, magpahinga ka. Alam mo, pag matanda ka na talaga, pag ganyan na edad mo, kukusay magpahinga na. Hindi ko sabing mamatay, Huwag kayong ganyan. Never ako nag-wish ng mamatay ang isang tao. Never. Magpahinga yung mag-relax ka na lang, kukuya-kuya-kuya ka na lang. Madami ka naman ng relong mamahalin. Di ba? Anong suot mo na ngayon? Naging Apple Watch na. Porket nabatikos ka, dahil napakarami mo naman sasakyan, may mga motor ka pa. Di ba? Magpahinga ka na, relax ka na, nakaano kay paldo ka na eh. Paldong-paldo ka na eh. Hindi ko alam kung paano mo nakuha yung pagpapaldo mo, Hindi ko alam kung pagiging congressman o pagiging pastor ng church nyo. Pero paldong-paldo ka na eh. So, pahinga ka na lang, sir. Kung sa'yo, mag-relax ka na lang. Doon ka na lang sa beach, magkape-kape ka na lang. O doon sa golf. Mahilig kayo sa mga golf di ba? O doon na lang kayo. Huwag na kayong masyado pa kayo nag-e-effort eh. Unless, may pagpapalang nagaganap sa mga ganyan. sunog. May malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Pero May bago tawag ang pagbotohan ng komite, nagtanong Alam ko na. Alam ko na kung anong tawag dyan. Crocodile Expedition. Expedition kasi mga kotse nyo eh. Crocodile Expedition. muna si Congressman Rodan Suwan. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin para sa probable cause? I ask this Uy, kuya, wag mo nang patagalin. Ganon din naman ang ending. Wag mo nang patagalin, kuya. Ganon din ang ending yan. Wag ka na magtiwala sa mga kasama mo. not to delay the work of this committee, but because I believe that the gravity of what we are about to do demands that we ask it. I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, and to afford the Vice President every avenue for due process, to extend Hindi by na. one additional hearing date. Ang suwestyon na extension Na ng naman? Suwan, sinusugan Na naman, additional... Sus!
Ano na lang yan eh, paandar nyo na lang yan. Oo, totoo lang, paandar nyo na lang yan. Kunwari pa may ganyan. Congressman Roch Gutierrez. I am more of the opinion that, out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances. Pero pinalagan ito ng ilang miyembro ng komite. Ito na ho ang pang-anim na pagdinig mula Tama nga naman. Lumaki ka na dyan eh. Dahil sa pagdinig na yan eh. Hindi totoo, sobra-sobra na. Hindi ako agree ako eh. Lipat nyo na sa plenaryo. Ano na lang to, drama na lang yung ginagawa ninyo eh. po nung naipasa po sa committee ito ang panukalang i-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Naniniwala ho ang kinatawang ito, Madam Chair, na dapat na ho nating desisyonan niyo yung hapon. We have given so many chances for Vice President Duterte to explain and present her side regarding the impeachment complaints filed against her. Galit, gigil na gigil si kuya oh. Yung mukha niya, gigil na gigil, natagilid na eh, sa gigil eh. We should not give sobra-sobra na to. Gigil na si kuya. Pero wali, consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Alam mo yung mga lingwahe nito, pangbayot talaga eh, no? Hindi, akala niya nakakatuwa yung mga term niya. Kasi sinasabi nila, si Meow Meow daw, eh, hindi conduct of unbecoming of a public official, especially for being a congressman. Eh, ganun din to eh. Yung mga bayot words niya, hindi naman yan conduct ng isang matinong public official. Hindi kasi, tandaan ninyo I'm not against it. I'm not saying it's bad, maging bayot. Hindi ko sinasabi. O yung maging bayot yung mga lingwahe mo, hindi ko sinasabing bad yan. Pero kung yan ay gagamitin ninyo laban kay Barsaga, kasi ngayon pinapatanggal na siya kasi daw conduct unbecoming of a congressman yung mga ginagamit niyang word na meow meow, mga ganun. Oo, alam ko medyo may saltik yung bata na yun. Hindi, trip niya yun eh. Hindi, alam mo, minsan talaga. Ito honestly, ako mismo minsan, hindi ko masakyan yung mga biro-biro ni Barsaga. Hindi ko talaga masakyan yung biro-biro niya. Pang millennial ba tawag? Gen Z, yung pananalita niya pang Gen Z. Hindi ko masakyan yun. Hindi ko gusto rin yun. Pero I have to respect that. I mean, wala tayong magawa, di ba? We have to respect that. Pero kung ito, ganun din naman. Pambayot naman, yung kanyang mga salita. At hindi nyo nire-respeto yung pang Gen Z ni Barsaga. Huwag nyo respetuhin yung pambayot na salita. Patas lang dapat, huwag tayong namimili. Bigyan na rin natin ng sapat na pagkakataon si Vice President Sara Duterte na humarap at ibigay yung kanyang panig. Despite the repeated notices, despite the repeated opportunities for the Vice President to participate in these proceedings, ay dinedma po niya ang Committee on Justice. Sa huli, umatras sina Suwan at Rodriguez sa kanilang suhesyon na magbigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Madam Chair, we submit to the wisdom and consensus of the committee. Pautot lang eh. Ang botohan. Sus! Alatang pautot lang yung inyong yung mga kunwari, hindi pa kayo agree. Pautot nyo lang yun. Obvious naman kayo, brad eh. Obvious. Please raise your right hand. Unanimous o walang tumutol sa motion para deklarang may probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang Aba, hindi pa nagsisimula, halata namang unanimous. dalawang impeachment complaint. 53 sa mga miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto pabor dyan. That concludes our voting. And the chair... Bakit nakikisali pa yung mga yan? Hindi nyo nga pinaboboto nakikisali pa ito mga to? Bida-bida kayo rin no? Magkano bayad sa inyo? Ako nagtatanong lang Magkano ba binayad sa inyo? Pataas-taas pa kayo ng kamay? Hindi naman kayo kasali? Announces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption, and other high crimes sa mga grounds for impeachment na nakalatag sa Cabrera at Sabalia impeachment complaints. Kaugnay ito na hindi umano maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, ang di umano tamang deklarasyon sa kanyang SALN, ang manumalyo umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ng inaprobahang motion ni Representative Laila de Lima na i-consolidate o pag-isahin ng dalawang impeachment complaint. Ipinag-utos na ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang paghahanda ng committee report. We direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. Ang committee report na ito, aprobahan pa ng komite sa kanilang susunod na pagdinig sa May 4, bago nila ito ipadala sa plenaryo at sa lahat ng mga meron ng... Meron pa palang dramang isa. Magbobotaw na naman sa na-approve ba itong kanilang ginawang report? Magdadrama na naman sila. Ilabas nyo rin dila nyo. Parang mga tangang puta. Di ba?
ba? Oh. Meron pa pala. Ituloy nyo na. Kamara, pati na kay Vice President Duterte. Ang committee report kailangang aprobahan sa botong 1/3 ng lahat ng mga miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na kongresista para ma-impeach si Duterte na mababang kapulungan at may transmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Sa May 4 na o sa Lunes ay inaasang babalik ang sesyon ng Kongreso matapos ang kanilang isang buwang break. Sakto sa inaasang pag-aproba ng House Justice Committee sa committee report na nagsasabing meron ng probable cause ang impeachment complaint laban sa Vice President. Ayon sa ilang source, isang linggo pa mula May 4 inaasang boboto ang buong plenaryo kung iakyat sa Senado ang impeachment complaint. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Ayan na nga. Oh. So ito nga mga kababayan, di ba? Malinaw naman dito na ano na po, na sabihin po niyan after na mga mahanapan ng probable cause. Actually kasi kalokohan talaga yung term eh. Nahanapan ng probable cause, hindi. Wala pa yan. Meron na kayo, fix na yung utak ninyo. I-impeach namin si VP Sara Duterte. Kaya nga dapat, diniretso nyo na. Hindi, sa bagay, kasi napuna na sila ng Supreme Court last time, di ba? Napuna na sila ng Supreme Court na dapat padaanin dyan. Kaya lang, ang ginawa nila, ako sa tingin ko nga parang pambabastos yung ginawa nila sa Supreme Court. Kasi porket sinabihan sila na dumaan sa House Committee on Justice, tila sinalsal nila ng todo, nakatatlo ba sila o nakaapat? Correct me if I'm wrong, I think tatlo eh. Oh, yung 3 beses nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan. Hinarap pa yung mga kung sino-sino na wala. Isipin nyo to wala doon sa impeachment complaint. Yet hinarap nila, binigyan ng tsansa, binigyan ng media mileage. Ika nga, alam mo naman yung mga media, bayaran din yan. Oh, pick upin nyo lahat ng against kay VP Sara Duterte. Sama-sama tayo, siraan natin si VP Sara Duterte para hindi manalo sa 2028. Di ba? Sama-sama sila ngayon. Oh. Sinalsal nila ng todo. Mula umaga hanggang gabi, kanilang sinasalsal yung issue ni Bibi Sara Duterte, mamamatay tao, kurap, lahat na atay. Lahat na hinatol sa kanya eh. Kurap, mamamatay tao, violente, lahat. Maniniwala ba kayo doon? I mean, stupidity, sobrang stupidity. Alam mo kung violente, kurap, at saka mamamatay tao yan, matagal na ho. Kumilos yan para mawala si Marcos sa posisyon. Pero, alam mo, maraming akong naririnig na balita, talagang ayaw niya eh. Kahit nung time na na-interview namin siya, meron kami mga usapan behind the camera. At talaga siya, gusto niya matapos si Marcos. Ayaw niya ng revolusyon. Ayaw niya ng change of regime ng wala sa konstitusyon. Talagang gusto niyang matapos si Marcos. Hindi ko nga alam eh. Kasi kwentuhan yun eh. Hindi, baka isipin nyo, ini-encourage namin siya. Hindi, ako, ayoko din. As a matter of fact, lagi ko sinasabi yan. Sa aking pananaw, Romans 13 verse 1 ako. Di ba? Google nyo na lang kung ano yun. So, ibig ko sabihin, tama lang tayo magkomento at magsabi ng mga hindi tama na ginagawa ng presidente. Pero at the same time, nire-respeto natin ang nakaupo. Dapat, wag tayong gagawa ng hakbang na beyond the Constitution. Di ba? Beyond the legal process. Kaya nga, ako, ang panawagan ko lang paulit-ulit, which is part of the legal process o legal and constitutional ay yung mag-resign na si Marcos. That's the best way. Huwag mo nang pahirapan ng taong bayan. Mag-resign ka na. Yun ang lagi kong sinasabi, di ba? Oh. Pero si VP Sara Duterte, kung violente yan at kung masamang tao yan, gumawa na ng hakbang yan. Sa dami nang nag-encourage sa kanya. Pero hindi. As a matter of fact, may mga balibalita pa nga tayo. Hindi ko na lang din na balita-balita tayo na may mga grupo daw na nagkumbinsi sa kanya at siya na lang ang hinihintay. Pag siya tumayo at sinabi niya, ako ang presidente nitong Pilipinas dahil mali na ang ginagawa ng presidente, tapos na daw laban, pero hindi ho niya ginawa. Kasi nga, gusto niya legal na proseso. Gusto niya ng maayos. Tapos gayon kung ano-anong kasalanan ang ibibintang ninyo. Pati yung kay Governor Digamo, ang backup daw ni Tebes, kaya malakas ang loob ni Tebes, at inilink yung pagpunta ni VP Sara Duterte na unverified. Sabi nila, ina-verify na ng NBI. No, sino maniniwala kay Matibag? Walang maniniwala doon. Alam naman natin na very political yung tao na yun eh. Ultimo nga, di ba, yung kay Defensor? Hindi, totoo Kahit yung kay Defensor mismo, doon, may ari ka lang ng hotel na kung saan nandun kasi alam mo, eto, para sa kaalaman ng ibang hindi nakakakita dyan sa lugar na yan, malaking pong building yan. Parang yan parang iba't iba. May 7-Eleven, may iba't ibang store. Tapos nandun yung isa, yung hotel, na kung saan ang presidente daw yung asawa. Although dinideny ni Defensor dahil daw naibenta na yon, meron ng papel na naibenta na yon or something. Pero let's assume na hindi. Yun yung argument ng NBI. Sa dami-dami niyan,
Paano niya mamomonitor yung papasok sa kanya, sa hotel niya? Eh, iba't ibang mga lugar yan, iba't ibang restaurant yan. Hindi, eto, di ba? Halimbawa, pwede ka ba? Oh, guard ka, halimbawa, oh, ikaw yung reception. Pokpok ba yan? Baka pokpok yung kasama mo. Oh, binayaran mo ba yan? Magtutok-tsakan kayo sa taas, magbebenbangan kayo doon. Bawal yan. Kasi pokpok yung kasama mo. Ay, ikaw hotel ha? Pwede mo bang tanungin yun? Oh, utang, kabit ba yan? Hindi, tanungin, isipin nyo, imagine niyo yun ha, reception ka, may nakita kang nag-check-in na lalaking matanda. Tapos meron siyang teenager na daladala. Pwede mo bang tanungin na, Sir, kabit niyo po ba yun? Kasi kung kabit niyo yun, hindi pwede kasi illegal na magkaroon ng kabit. Di ba? Pwede ba yun? O baka naman, Sir, baka naman SP kaya ha? Ano yung SP? Sponsor ka lang yan ha? Baka bata mo yan ha? Bebot mo yan ha? Baka chicks mo lang yan. Bawal kayo dito sa hotel na to kung may asawa ka tapos binayaran mo lang yan. Pwede bang tanungin yun? Bakit ko ba nabanggit to? Kasi dyan makikita mo talaga yung panggigipit na ginagawa ng gobyerno na ito. Diba? Na sobra eh. Oh, eto pa, tingnan nyo. Isa pang katawa-tawa. Natawa ko nung napanood ko ito eh. Bakit? Ako kasi mismo witness dito eh. Ilang beses na akong witness na hindi totoo to. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po. And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan. But we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Wait, let me confirm. You said that you have leads about the assassins hired by the Vice President? Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Ano po. And this is the assassin hired to kill the president, the first... Meron na daw assassin. Wow! Ang lupit! Kung may assassin, arestuin nyo na kagad si Bibi Sara Duterte. Mantakin mo. Meron na daw assassin. Sa bagay, baka pag pumalya yung... Hindi, ako, feeling ko pag pumalya yung kanilang paratang, pag pumalya yung paratang nila kay BP Sara Duterte sa impeachment, ang next na gagawin, aaresto yung si BP Sara Duterte. Oh. Tingnan ninyo. Yan ang sigurado tayo dyan. lady and the former speaker, which we saw from her video. Yun po yung part ng aming ongoing case build-up and to solidify po kung ito yung individual talaga. If you recall, meron pong mention, it's not been denied, na meron pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, Tingnan mo yung BP, yung security group, BPSG. Ngayon, inililink niya doon sa assassination? Are you crazy? Yan po ay mandato ng ating batas. Ito po yung mga dating PSG, Presidential Security Group. Ngayon, dinivide na lang. Ginawa ng Vice President Security Group. Ito yung mga lehitimong police, sundalo. Tapos sasabihin mo part sila ng iniimbestigahan yung assassin? Anak ka ng waiting naman. in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. Can you expound on the Vice President Security Group? What is the significance of this your ongoing investigation? Well, meron po kasi bang na-identify dyan na still in the military service and marami rin po dyan yung no longer in the military service. Ano po. So, remember, yung sinusundan po natin is the second highest ranking official of the country. So she has the network. So, kaya po kailangan nating sundang maigi at i-surveillance po yung mga nakakausap at mga kinausap po. Is it correct to say that the subject matter of your follow-up investigation is the statement of the Vice President that he has hired an assassin? Yes po, doon po talaga yun. Dahil we considered it as a serious and actual threat to the life of the President, kaya kailangan po naming bantayan. And you consider the creation of the Vice President Security Group significant in the investigation of this having hired an assassin? Para sa amin po, yes, because it is very unusual to a Vice President. If you will look at the history of other Vice Presidents, hindi po ganun karami yung security group na nakabantay po sa kanila. When you say hindi po ganito karami, can you give us an idea? Tingnan nyo to kung gaano daw kadami nakabantay kay BP Sara Duterte. Kayo ang magpatunay
Kayong mga pinuntahan niya kung ganyang kadami ang bantay niya. How many security does the Vice President have in comparison with those Well, who serve as Vice Presidents? I'm not sure what is the number, but during the time of Vice President Lenny, I think it's not even more than 30. Pero dito po, hundreds po yung security na tinayo po nila. You are saying that during the time of Mayor Lenny, Vice President Lenny, Yun. around 30. That is And my recollection po. during the time of VP, Okay, ang galing, panalo. Ang galing ano. Naipasok pa talaga kay Lenny Robredo. Parang si Lenny Robredo ay payak. Alam mo, ilang beses na akong pinaliwanag yan. Alam niyo kung bakit? Hindi naman po kasi sabay-sabay. 24 oras. Isipin mo, 24 oras. Kung sabay-sabay silang nakabantay sa Vice President, baka ngayon patay na lahat ng security niya. So nagkakaroon pa yon ng ikutan na nagbabantay. Ako, many times, nakakasama, nakikita, nakaka-attend ng mga event ni VP Sara Duterte dito o sa abroad. Talaga nga namang hindi aabot ng 30 yung naka-duty at that time. Madami na siguro yung 15. Hindi aabot ng 20 ang nakabantay kay VP Sara on that certain time. Ulitin ko, this is not the first time. Hindi ako isang beses lang na nakakita kay VP Sara Duterte. Iba't ibang event, kahit nga ako sa Davao Hindi ho lalagpas ng 20 ang nagbabantay sa kanya. Ako nga mismo natatakot ako para sa kanya dahil syempre alam naman natin, last resort ng mga demonyo yan. Pag hindi talaga mayari sa impeachment, hindi mayari sa kaso, baka talaga yariin si VP Sara Duterte. Kaya ako natatakot ako para sa kanya kasi walang pang 15 ang nagbabantay sa kanya. Sasabihin nito, 500 daw. Sarah, how many? Hundreds po ngayon yan yung na-identify dyan. By hundreds, is it 100, 200? More than this, I think it's ranging from 500 po. 500? Makikita nyo naman po yan, di ba, doon sa paggasta doon sa confidential fund donation po yan 500? Agoy. Halatang halata no? Hindi, halatang halata po ito. Grabe, hindi ako makapaniwala na 500. Hindi, tanungin ko kayo. Kayo mismo, pumunta po kayo sa event ni VP Sara Duterte. Kung 500 yan, kitang-kita yan. Kitang-kita yan ng camera, hindi mo may tatago yan sa dami ng vlogger ni VP Sara Duterte. Hindi mo matatago yan 500. Convoy pa lang Mas madami pa nga yung isang governor diyan sa norte. Convoy ni VP Sara Duterte. Ayaw ko lang sabihin kasi baka sabihin nila. Ako kasi, siyempre, di ba? Nakikita natin sa mga events yan. Grabe, nagtataka ako, sabi ko, aba, mas matindi pa ang convoy ng mga congressman kaysa sa convoy niya Oo. Di ba? Eto, kalokohan to 500. Sobrang So kalokohan this to. is 30 versus 500? Is that what you're saying, Director Matibag? Bakit nyo 30 versus 5? Ano pinag-uusapan natin dito, eleksyon? Bakit nyo, hindi ko mag-gets, bakit nyo, 30 versus 500? Ba't nyo kinukumpara si Lenny Robredo? Di ba impeachment to? Bakit napunta tayo sa kay Lenny Robredo? Halata di ba? Dito makikita mo, pinopromote nila si Robredo Halatang halata. It's not usual to sa comparison. And we're looking back also as far as the other Vice President at that time. Thank you. Now, Madam Chair. Madam Chair. Yes, I was about to call you. We recognize the Honorable Tino and then the Honorable Vice Chair Ayan Brian na. Go. Si Tino na. Alam nyo na, si Tino. Galit na galit mga pulis, itong nga sundalo. Alam nyo na kung bakit. Actually, Madam Chair, yung napag-uusapan ngayon ni NBI Director Matibag, actually yan yung precisely yung ating line of questioning. Kung babalikan po natin yung statement, yung threat ni Vice President Sara Duterte na siya mismo ang bumigkas, let me quote, yes, huwag kang mag-alala ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. So yun po ang sinabi niya rito. Tapos yung kinausap niya na tao, yun yung sinabi niya na pumayag na papatayin niya ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker kung siya ay mapatay. Tama po ba? Hindi po ba ganun ang eksaktong statement ng Vice President? Tama po. Kasi kaya nga po, we arrived at that conclusion that the threat will be ongoing. Until such time na makita po natin kung sino yung kinausap, or unless the Vice President will reveal it, which I think it's impossible, hindi po natin pwedeng alisin yung threat po sa ating Pangulo. Okay. AFP, payag kayo nito? Parte daw ng VPSG yung mag-assassinate sa presidente? Hindi. Ewan ko ganun ba kayo ka-unprofessional, AFP? Bakit ganun ang pinapackage nito ni Matibag sa inyo? Ayan Di ba sabi parte ng security group? Di ba karamihan dyan, kung hindi police, sabi nito retiree, hindi, I don't think so. Para ikaw maging parte ng isang
police force or security force, hindi ka pa pwedeng hindi ka active. It's either in PNP or AFP. That is impossible. Ano yun? Private? Iha-hire? Ano ka? Invento So naman. again, malinaw po, idiin po natin sa mismong statement ng Vice President, yung nakita nating video kanina, sinabi naman niya no, na sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Pangalawa, and then he said yes. So dalawa po ang na-reveal dito. Una, na yung kinausap niya ay galing sa kanyang security. Pangalawa, na lalaki ito, di ba? He said yes. Tama po ba? Tama po. Okay, so medyo na-narrow down po. Pag sinabi pong security ng Vice President, again, ito nga po, katulad ng binanggit nyo, yung Vice Presidential Security and Protection Group. Tama po? Tama po yan. At ang pinuno niyan at the time ay itong si Colonel Raymond Dante Lachica. Tama po? That is correct po. Okay, so, inimbestigahan nyo na po ba ang VP SPG, including Colonel Lachica, kaugnay dito? Yun nga po yung aming sinasabi, there is an ongoing investigation and in fact, we are coordinating with other agencies so that we can pinpoint who is that individual po. Okay, Grabe, so napakahalaga po sa recommendation NBI Director, are you really doing this? Kilala mo ba yung kausap mo si Tinyo? Kilala mo ba, alam mo ba naman na makakaliwa yan? Yan ay, ang kasamahan yan? Kilala mo ba? Now you are trying to tell us na yung mga supposedly AFP personnel ay iniimbestigahan mo at kinikwento mo pa dito sa Makabayan Black Representative na alam naman natin, recently lang nagkaroon ng patayan na kung saan involved yung mga makakaliwang membro ay naandoon sa mismong engkwentro. I cannot believe you. dito sa affidavit of investigation, ang rekomendasyon na po ng NBI ay sampahan ng kaso ng grave threats, 3 counts of grave threats ang Vice President at saka inciting to sedition. Pero hindi po maaaring matapos doon dahil lumalabas may isa pang party, no? Bukod sa Vice Presidente, meron siyang kinausap at meron siyang napapayag, sumang-ayon na pumatay sa Presidente, sa First Lady at sa dating Speaker. No? So in other words, hindi lang po, tama po ba sabihin, hindi lang po simpleng nag-hire ng hitman ang Vice Presidente, kung hindi ang hitman na ito ay posibleng miyembro mismo ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba? It's always it's a possibility because the members po ng Vice Presidential Security and Protection Group, sabi ko nga po, may mga active members po ng military po dyan. Alam mo, AFP hindi ko alam kung hindi kayo nababastusan sa ganitong pahayag nitong NBI Director na ito. Tapos ang nagdidiin ay isang parte ng CPP, NPA, NDF. Tandaan nyo, magkakasama yan. Hindi nyo maaalis yan. Magkakasama yan. CPP, NPA, NDF yan. Hindi man sila yung may awak ng armas. Pero sila ang Democratic Front. Sila ang pumupronta, sumusuporta. Tapos inilalaglag nitong direktor ng NBI, yung kasamahan ninyong AFP. Wala kayong gagawing hakbang dito para kausapin itong NBI. Ako, naiinis ako dito hindi dahil sa galit sila kay VP Sara Duterte. Naiinis ako dito kasi ibang usapan na ito. It's like selling someone to this kind of groups na alam naman natin malaking problema ng bayan natin ito, mga to. Okay. So, in other words, yung betrayal of public trust po dito ay hindi lamang sa mga krimen na nabanggit, kung hindi, dahil nga pinapayag pa ng Vice Presidente at inamin niyang napapayag niya na ang isang miyembro ng Armed Forces mismo ang pumatay. No? At hindi lang ng ordinaryong mamamayan, kung hindi, ng Commander-in-Chief mismo at ng iba pang mga individual at opisyal. Nakita mo naman yung target, di ba? Kita mo yung target ng congressman na yun? Tapos sasakyan mo? How dare you? Hindi totoo, di ba? Sobrang hindi ko maano yan eh. Bakit to? Kasi ganito eh. Para lamang po sa kaalaman ninyo, gusto ko lang mapakita sa inyo to. Ha? Alam niyo nangyaring operasyon ng militar dun sa ano ba yun? Toboso ba yun? Toboso? Di ba? Ito, pakita ko sa inyo na ngayon ay kesyo may isa pang artista, yung Laos na artista na ginagamit ito for publicity.
Iimbestigahan ng Commission on Human Rights ang enkwentro ng militar sa Tuboso, Negros Occidental. 11 namatay sa bakbakan, kabilang ang ilang estudyante, PhilAm at mamamahayag. Pag-usapan natin yan kasama si One News Defense Editor Manny Mugato. Magandang gabi, hapon, Manny. Ay, magandang gabi rin, Gigi. Oo, at una sa lahat ay ano bang klaseng operasyon ang nangyari sa Tuboso? Ito ba ay kumbaga natsyempuhan talaga ng mga militar o natutukan na nila yung grupo ng NPA doon? Alam mo kung pagbubasihan natin ang sinasabi ng militar, no? Nabigyan sila ng tip o ng impormasyon ng mga local residents. Kaya sinasabi sa kanila na may mga armadong grupo na nandun sa lugar. Kaya pinunta nila, no? So hindi ito natisod lang, no? Talagang merong impormasyon na galing sa mga local residents. Iyan ang sinasabi ng military, no? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng mga rebelde doon sa lugar. Basta nagkasagupa sila. At ito ay hindi lang isang beses, ano, running gun battle to, no? Na umabot ng ilang oras kasi patak-patakbo yung rebelde para umatras, no, para iwasan yung military. At Manny, nabanggit mo ka na may intel, may tip mula silang sibilyan yung naging operasyon at dito ay maraming napatay kabilang yung ilang mga estudyante at may mamamahayag, may mga PhilAm. So itong nangyaring ito ay may nakikita bang paglabag doon sa naging operasyon? Kung ikaw tatanungin. Ay mahirap masabi ngayon, no, Gigi, kasi merong nangyayaring propaganda war, no? Sinasabi ng Communist Party of the Philippines na 10 lang ang kanilang fighter na nandun sa lugar, no? At yung siyam ay yung mga non-combatants, no? Kasama diyan yung estudyante, yung 2 Amerikano, no, PhilAm, at isang community newspaper, no? At kung paniniwala mo naman yung kabila, ang sinasabi nila, legitimate operation to. So medyo magulo, no, kung anong talaga nangyari. Hindi natin alam ang punot-dulo nito, no? Kaya dapat siguro ay magkaroon ng impartial, in-depth at independent investigation. Hindi lang yung CHR, no? Dapat siguro magkaroon ng investigasyon yung isang komisyon para makita natin ang punot-dulo, no? Pero Kasi anong kalokohan po kasi, kahit pagbalibaligtarin mo, ano ang ginagawa nitong mga estudyante kuno na ito, media practitioner at professor pa ata yun nandyan, dyan mismo sa kampo ng NPA. Hindi kasi may operasyon ng militar tapos nandyan sa kampo ng NPA. Ano? Wala lang. I mean, wala lang. Ano lang sila? Wala, gusto lang din dumalaw. Pwede bang ganun? Hindi pwede yun eh. Hindi pwedeng nandun lang sila nang hindi sila kasama. At sabi nga nilang militar, armado nga eh. Paulit-ulit yung sinasabi ng militar, armado sila o may baril sila. Ito, panoorin nyo. If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. No? So, unlike dun sa case ni Chantal, na nahuli sa Mindoro, no? Nung nakita siya ng mga tropa, hindi siya lumalaban. Yung armas niya ay malayo sa kanya. So what did we do? We took her into our custody. We gave her the proper medical attention, and tinawag pa natin. Ano yon? Bakit? Kasi isang PhilAm, may nakita, hindi talaga, hindi niya alam. Naimbitahan lang siya sa, ano ata to eh, galing sa Amerika, naimbitahan siya, bla bla bla. Okay? Tapos, itong mga to, na mga napatay, yung mga nakakumbatan, ibig sabihin naka-gear. Naka-gear sila. Ano to? Bahay-bahayan? Meron kayong skit na ginagawa, kaya kayo naka-gear? Kalokohan, di ba? Ng kanyang mga magulang. Sinundo pa siya ng kanyang mga magulang.